Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome to the 365 Daily Devotion. Ngayong araw ay tatakbo tayo sa ating panibagong topic ng ating devotion, pero ito is pagpapatuloy lang ng ating seminar edition na pinag-uusapan natin yung iba't ibang topic ng salita ng Diyos. So, basa natin to through the Bible. So, meron tayong mga provided na Bible verse, topic na para mas maunawaan natin magets kung ano yung pinapaliwanag natin dito. Kaya nga diba hindi kahit ngayon na panoorin natin, pakinggan natin, pag-aaral natin, i-adapt natin sa buhay natin. Yung mga tinuturo, lalo na kung ito ay salita ng Diyos. So, ayun, June 10, 2025, simulan natin yung ating tatalakayin ngayong araw. So, yung tatalakayin pala natin ngayon about is Invisible Universal Church. So, yung concept nito, basahin natin. Yung Invisible Universal Church, the invisible church refers to the true church as God see its spiritual reality, made up of all genuine believers united by faith in Jesus Christ, regardless of denominational difference or earthly division. Kumbaga, yung mga yung tinutukoy dito is universal o invisible church. Ito yung hindi mo nakikita, pero dahil nasa sama-samang power ng mga taong believer na nananampalataya, sumasampalataya sa ating Panginoon, is lumalakas pa kapag nag-unite yung faith para sa ating Panginoon. While we see the visible church as local, congregational, or institution, God's perspective transcends these outward forms. The invisible church consists of those who heard, belong fully to Christ, called and kept by Him until His return. This understanding reminds us that our true identity is found not in buildings or freedom, but in our relationship with Jesus and with other as His family. So, marami sa atin ang akala, pag sinabi church, ito yung gusali, ito yung bahay sambahan. Pero hindi sa ating sa pagkakalam po natin o pinapaalam po natin na yung church siya yung tao, believers, yung true sa puso natin, sa utak natin, naniniwala tayo sa Panginoon, buhay natin, sarili natin, pagkatao natin, yung nagiging tahanan ng Holy Spirit, yung mga paniniwala natin na may Diyos. Excuse me. So, basahin natin yung Matthew chapter 16, verse 18. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, basahin natin yung ating katuruan. The invisible, universal, true church of God. The true church is not merely a religious group. Kumbaga, hindi yung usali, yung tao o isang grupo na totoong believers na nananampalataya sa ating Panginoon. The true church is made up of all believers. Hindi ka naman pwede maging church yung mga hindi naniniwala, di ba? Hindi na mamuhay doon yung Holy Spirit, yung salita ng Diyos. The true church is invisible and known to God alone. So, kaya value natin yung pananampalataya natin kay Jesus Christ over sa mga nakasama natin, mga believers. Kailangan totoo yung mga connection natin sa mga membro or sa mga family ng ating Panginoon. Kailangan pahalagan natin yung pagmamahal, yung pagsama-sama, yung mercy, and yung pagpapatawad sa kapwa. Kasi yun yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. So, ilan po para sa araw to, meron tayong tulong sa ating Panginoon pakikinig. God bless to all.